Alright, good evening guys. Sorry if I cannot show you my face tonight. Um, of course, medyo hindi pa ako ganun ka okay. Ito yun lang yung kaya ng kapangyarihan ko tonight to train you and be here for you. Despite of my current health issues ngayon, nagnap ako kanina, umidlip muna ako saglit and I decided na hindi ako dapat mag-stop sa goal ko na turuan kayo. So personally, napansin ko kulang tayo sa um, tao na pumapasok sa group community and the reason to that is that hindi tayo online prospecting, no? And even offline prospecting. So, yan siguro ay dahil hinihintay natin pare-pareho yung online strategy natin, pero reminder lang, matatagalan pa yan. Medyo marami pa tayong sineset up, kailangan pa yan ng copy, funnels, of course, yung content ng offer natin. I'm giving it until the end of this month, and during this time period, ito rin yung critical time para sa akin to survive my health. Dahil nakilala ko tong company natin, may sakit ako. So, I'm very uh, Ano lang labahan ko eh. energetic, no? And para sa mga susunod na mangyayari, but at the same time, hindi tayo pwedeng maging stagnant, hindi tayo pwedeng maging walang result. Okay, so today we're going to talk about the 23 prospecting tips para naman nag-grow yung list natin habang hinihintay nyo yung online marketing team na magawa yung mga plano natin, makreate yung mga products and everything sa digital. No, tayo, rumaratsyada na yung iba para makapag-online prospecting. Okay? Sa RF3 muna, no? And since meron naman tayong online presentation and business presentation sa office natin, pwedeng-pwede na natin gawin yung high ticket offer agad, diretso agad sa dulo. Okay ba yun sa inyo, guys? So, today's topic, no, 23 prospecting tips, both online and offline. At napakahalaga nito, no? Dahil marami sa atin nakakalimutan to kahit ilang beses na tayong pumasok sa ganitong industry. So, sino sa inyo naniniwalang 2025 will be your year? Sige nga, mag-comment kayo dyan sa baba. 2025 is going to be your year. Lalo na kung gagawin mo tong step na to. Comment kayo ng me sa comment sa baba. Sige nga, wait ko. Ayun, nakikita ko na po. Sorry, me coach, si Thor. How about yung iba? Do you believe, guys, that 2025 will be your year? Yung nasa RF3 products, nakikita ko sa community natin, i-post ko rin sa akin. Sis Lourdes, I suggest na wag ka munang mag-post ng product, ano. Iba yung magiging strategy natin dyan, sis. Na wag ka munang mag-take ng picture o post ng product kasi ang idea ko dyan, no, kapag nalaman nila kung ano yung binibenta mo, hindi na sila mag-i-inquire sa'yo, no? Hindi natin gagawing parang sari-sari store yung mga FB page natin, no? Or profile. Kasi, yung mga tao ngayon, iba na sila, no? Hindi sila yung pag nakakita ng product, bibili sila sa'yo. Hindi. Ang mangyayari niyan, no, sa messenger tayo magpa-prospecting saka call, telephone, no? Or messenger call. Dahilan doon kasi is madali nilang masasearch yan sa Google, no? Tapos sa Lazada, sa Shopee, hindi na sila bibili sa'yo, lalo na kapag namurahan sila sa offer sa Shopee. Yung iba doon, mga dati nang nag-network yon, hindi na ubos ang product, expired na. Papalusot na lang nila, no? Tapos walang return. So, kawawa naman yung bibili. Doon sila bibili, hindi sa'yo. Okay? Basta may tama tayong strategy, no, para gawin yan. Mas maganda pa rin na more on value lang yung sinashare natin online. Tapos, ina-attract natin sila. Curiosity pa rin, no? Curiosity base. Pwede tayo magpakita ng product from time to time, pero sa video, hindi sa picture. Okay? Let's say, gumagawa tayo ng daily routine natin, or recipe, or etc. No, gagawin natin yan, content marketing, don't worry. Pero sa ngayon, wag mag-post ng product, wag mag-post ng company. Ang gagawin natin, more on messenger prospecting tayo, Facebook group prospecting, mga kakilala prospecting, ganyan. Okay?
So, ayun lang, no? Mabilis lang na recap. Okay, so you believe that next year is going to be your year. Ako din, I believe so, no? It's going to be our greatest break, no? Pagtutulong-tulungan natin to. Okay, so today's topic, yan nga, no? Both online and offline, yung magiging prospecting natin. So, sino sa inyo ang makakahula o makakapagsabi kung sino ang greatest network marketer in the world? Sige nga, yan yung trivia natin tonight. I-comment nyo dyan sa comment section sa baba. Anong pangalan niya? Very good, sis Rachel. Chinese owner. Okay, actually, no, ang nanalo ay si Rachel, no? Si Rachel, sorry. Yan pala yan. Si Jesus Christ, no? Sagot. Bakit? Oh, mga Chinese magaling din. Ang daming Pilipinong nare-recruit niya sa Pogo. Saka mga tindera sa palengke, no? Okay, may inom ako sa labat, guys, para hindi maubos boses ko. Alright, so gaining followers like Jesus Christ. Bakit si Jesus, no? According kay Curry Russell, at saka dito sa isang yung gumawa ng The Great Salesman in the World. Si Ogmon ba yung pangalan na? Kalimutan ko na. Sabi niya si Jesus Christ daw ang greatest networker in the world. He started with 12 disciples. And from there, nagawa niya i-duplicate yung sarili niya. And for the last 2,000 years, no, yung message ni Jesus Christ ay kumalat sa buong mundo. Okay? So, grabe yung duplication na ginawa ni Jesus Christ, no? Pero, hindi siya natapos doon, no? Umalis man siya, pumunta siya sa langit, pero nag-iwan siya ng Holy Spirit sa earth, 'di ba? Meron pa ring guide, may coach pa rin, no? Meron pa ring nagko-coach sa atin kung anong dapat gawin. Okay? Yun yung Holy Spirit. Pero, nagsimula siya sa 12 disciples. And from there, he grew, no? Marami ang na-save, marami naligtas dahil sa message of salvation. So, ganun din dapat ang gawin natin, no? As business owners, napakahalaga na ang uunahin nating pipiliin na mga natin, disciples natin, no, yung top 12 disciples natin, no, is napakahalaga nun, no? Kasi from there, iduduplicate natin yung mga sarili natin, no? Iko-qualify natin mga tao, no? But at the same time, wala tayong pipiliin. Lahat dapat makarinig ng message, 'di ba? Lahat dapat ma-approach natin. Okay? Pero, dapat meron tayong team. Magsisimula ka pa rin sa team, no? Yung best 12 mo, no? For example, sa ngayon, no? I have the ads experts, di ba? So, sila Rich, I have closers na may idea sa closing, di ba? Tapos ako sa offer creation. Okay yun, no? And dadami pa tayo, no? So, hindi ko sinasabing stop ka sa 12 na disciples mo, as many as you can, actually. No? Para mas masaya, no? The more the merrier tayo. So, today's topic, no, tandaan nyo, pinakamahalaga talaga, when it comes sa prospecting, online and offline, no, tandaan nyo na ang main focus natin ay education and understanding your company and offer. Dapat above all sa lahat ng tao, no, na pinoprospect mo, ikaw yung nakakaalam, ng negosyo mo. Product, no, anong meron sa product, okay, at let's say paano yung complan, sino yung owner, etc. Kasi ang trabaho talaga natin sa umpisa ay matulungan yung mga tao na maintindihan nila kung ano yung offer natin. Okay ba yon? Klaro ba yon? Ikaw dapat, no? So, always attend the Zoom meeting, bili ka ng mga brochures, manood ka sa YouTube kung tungkol saan ba yung company natin. Remember, it takes time. Kaya nga yung iba na palipat-lipat ng network, hindi na sila nakapag-focus talaga. So, dapat, pag inahanap mo pa kung ano yung company na para sa'yo, huwag ka muna sumali talaga. 'Di ba? Aralin mo muna siya. Yun yung time para i-qualify mo yung company. Pag na-qualify mo na yung company, ako kasi naging product user muna ako.
bago ko kinwalify yung company. Okay? And then, nung nalaman ko, nakita ko lahat ng pointers, tinanong ko ng tinanong si Sir Ace, saka si Ma'am Tess. Sa complan, sa product, sino yung owner, etc. Inabot kami ng mga 2 weeks doon. Talagang di ko sila tinantanan. Kung papakita ko lang sa inyo yung screenshot, ang dami. Grabe, talagang hello Sir Ace. Nagisa si Sir Ace, no? Kasi bago ko i-promote ang isang company at saka isang product, no, kailangan ako mismo nalaman ko na siya. I learned from my previous experience. Ako mismo napahamak sa product. Okay, at this time hindi ko nahayaang mangyari yun. Sabi nga nila, katangahan daw pag nangyari pa sa'yo the second time. Lalo na the third time. Tama ba? So, kapag nagka-company qualifying ka sa isang company, gawin mo muna sa sarili mo. Pero once na napili mo na siyang trabahuhin, wag ka na sumali na ibang company. Aralin mo niya siya. Dig deeper. Okay? Kasi, dapat ikaw ang higit na nakakaalam sa negosyo mo. Walang iba. Okay? Hindi mo yan pwedeng iasa sa grand upline mo, sa upline mo. Dahil ikaw mismo, confident ka sa product sa company mo. Okay, next. Okay. Tandaan nyo guys, lagi sinasabi to na your network is your net worth. Yung mga tao na kilala natin, no, you'll never know. Um, Sila yung, sabi nga nila sa Tagalog, no, nung panahon ng mga Espanyol, merong padrino yan. Yan, mga ganon, no? Malalaking tao, matataas na tao ang connection yan. Yan, yung mga ganon, di ba? So sa atin, totoo yun, no? Sa network natin, sila yung net worth natin. Okay? So, kung puro may mga billionaires kang kakilala, nag-start ako sa isang billionaire, no? Si Terumasa Kubota, na nakilala ko sa Cambodia. And from there, it grew, no? Another DJ from Japan na rockstar nila. Makikilala mo eh, umattend ako ng party nila, tapos ayun, another network. Tapos, another businessman. 'Di ba? From ano rin, Malaysia, no? Sila Michael To, okay? Vice President na dati ng ng Manila Polo Club, no? Sila Sir Gan Roque. Connect-connecta yan eh. Network nila yan eh. Yan yung level nila eh. 'Di ba? So ikaw pag may kakilala kang ganun, yung kakilala ng kakilala mo, magiging kilala mo na rin sila. Kaya napakahalaga na ginugrow mo yung network of people mo. Mga coaches, arena ng mga coaches, magkakakilala yan. Arena ng mga top earners, networker, magkakakilala yan. Okay? Arena ng teritoryo ng mga luhaan at sawi at mga nager, mga Negatron, magkakakilala rin yan. Okay? Your circle of friends, no? So, sorry. Regardless if they join your business or not. So, kailangan palakihin mo yung network mo, whether they join your business or not. Okay? Okay, next. Ito, napakahalaga nito. Step number 2, huwag ka mag-judge. Don't judge. Ang dami sa atin natutorpe, nagugope. Pagka, ay, mukhang mataas na tao to. Ay, mukhang ganito. Ay, ito yung tropa ko, successful na. Ayoko, nakakaya. I-approach ko siya. Tapos nagsisimula pa lang ako. Ay, no. Huwag ganun, no? Kung paano ka makipag-usap sa kanya, ganun mo lang din siyang kausapin nung tropa kayo. Okay? Mag-classmate kayo. Uy, kumusta ka na? Ganon. Walang magbabago, no? Porket medyo naging successful na siya. Or let's say naman ikaw naman na mas naging successful. Kung paano kayo nag-uusap dati, nabawa ako, classmate ko, uy, Den, kumusta? Uy, Bes, kumusta? Parang ganun. Uy, kita naman tayo one time. Diba? Tapos i-meet mo, 'di ba? Meron ka naman pang allowance sa ano mo eh. Mga magiging plan natin, 'di ba? Ako most of the time, not all the time actually, ginagawa ko yung typical networker na strategy na nanlilibre o yung pag hindi. Actually, hindi. Kapag gagawin ko yung kung talagang gutom ako, ayoko nung makikipag-meet, kakain dito, tapos makikipag-meet ka naman another prospect, kakain ka na. Naku, tataba kayo niyan, guys. Alam, lesson ko yan, ano, hindi ko ginagawa yan. Kakain lang ako. At pag na-tsempo na ako, makakakain ako sa time na to. And kasama kita, swerte mo. Pero yung tipong magtitreat ka, no. Kasi some people are taking advantage of you. Alam na nila yan eh. Uy, yayain ako sa ganito, no. Tapos ganun. Sometimes, wala naman sila talagang intention na makinig sa business mo. Ako kasi, ano pa lang, kutob pa lang, alam ko na.
May minute kami ni Sis Rachel. Tama ba, Sis Rachel? Nasa Pizza Hut tayo, right? Sobrang saya ko, nakakain ako. But those people na nakausap namin that time, no, I knew from the start they're not going to be part of my network. Bakit? Of my business. But they are part of my network, I mean. Bakit? Kasi kutob agad, sense mo agad who they are, what they are, anong after nila, and anong tumatakbo sa utak nila. So, there's no use of wasting time, energy, and money to those people. Okay? Pero, pag nag-uumpisa ka pa lang, huwag ka mag-judge. Okay? Huwag ka mag-judge. Kailangan, bago mo sila i-disqualify, no? Ibigyan mo muna sila ng fair chance. Okay, ako, binigyan ko sila ng fair chance. Pinapunta ko sila sa office. Nakita nila yung presentation, etc. Medyo, alam mo yung mga typical na network marketer, nakatingin yan sa Complan. Tinitignan ko naman yung the moves nila, 'di ba? So, nakatingin sa Complan, ginajudge, medyo umaandar ang utak niyan, no? May pagka-judgmental side yan. Ganito. Mga hanapin yan yung hindi maganda. Tapos, ang aanuhin yan, sasabihin yan sa'yo ganito, ganyan. No? As if they know everything. And then para sa akin, hindi ano to, tawag dito, may acne, ano to. Meron na siyang alam ko na yan, ganito, ganyan, 'di ba? So, I gave them the fair chance, hindi ako nag-judge, no? Pinapunta ko sila, but in the end, I have to disqualify them. So, dapat ganun din kayo. No? Qualify but don't disqualify before sharing. Kailangan na share nyo muna. Na napakita nyo muna yung buong presentation, nayaya nyo sila, na-invite nyo sila, everything. Bago nyo i-disqualify. So, hindi mo na sila kailangang istorbohin. Follow up konti. Pagka nakita mo na parang, hindi talaga to. Kutob pa lang, alam mo na yan. Huwag na magsayang ng oras. Okay? My time is so precious. Walang time para manghabol, no? Okay. So, tandaan nyo guys, no, marami nagfe-feel sa ganitong industry, sa ganitong business because akala nila, no, negosyo na agad to. Okay? You're wrong, no? Trabaho to. Ako ba? 'Di ba? I have a size of a golf ball, gallstone, sa loob ng tiyan ko ngayon. But because I still feel good, nagnap lang ako kanina. 'Di ba? Alam na mama ko 'yan. So sabi ko, ma, I need to do my work, my job to my team. May naka-assign na task, no? Actually, ang insurance ko na tumatakbo ngayon, siguro apat. Nag-sign up ako sa iba't ibang insurance. Nagdagdag pa ako. Lalo na sa emergency fund. Bakit? Kanina lang nag-pro-life ako. Kasi, within the 14 days na tinatawid natin yung healthy lifestyle and diet and cleansing and detox ko, bago i-flush out yung gallstone ko, critical tong 14 days na to. Kailangan hindi pumutok yung abdo ko. Kailangan stable siya. Kailangan healthy siya, intact siya. Okay, kasi pag namaga siya, emergency. 'Di ba? But because I have commitment, no, I have work, I'm the leader, and meron akong goal, no, October na ngayon, I need to do this. No, kailangan kong magpatuloy sa the best way na alam kong pwede tayong tumuloy. So, your job, no, your work, this time is to share and tell. No, kahit na naghihintay tayo ng marketing plan natin, pare-pareho, kailangan, meron ka ng ginagawa on the side. No, ang goal kasi dito guys is kahit gaano kaganda ang funnel mo, marketing mo, offer mo, plano ka ng plano, aral ka ng aral. Pag wala kang ginagawang yung pinaka money-making activities, which is prospecting and closing. Yan lang naman eh. Sa network, ang dali lang talaga actually. Prospecting, no? Prospecting, share and tell, closing. Prospecting, share and tell, 'di ba? Closing. Kumbaga, dadaan sila sa present pero hindi nyo nagagawin yun. Sila Sir Ace nagagawa nun. Closing, gold ba or diamond? Tapos, that's it. Wala pa ang budget yan. Okay, try mo na yung product 5.8. Ipunin mo yung 5.8 pito, may diamond ka. May pampa-diamond ka sarili mo, another account. Para sa mama mo, sa kapatid mo. 'Di ba? Ganun kadali, no? Prospecting, grow your list, share and tell via Messenger, pa-attend ng presentation sa Zoom, i-close. Next, share and tell, 'di ba? Attend ng presentation, i-close. Next. Ganun lang, no? So walang emotion na naka-join dito. Hindi ka dapat affected ng emotion mo. Ang goal mo,
Marami kang mapapasok, no? Every day, every day, every day, no? As of now, ang focus ko is my health, 100%. But at the same time, I have another 100% focus, which is yung online marketing and training. Ang prospecting mabilis na lang sa akin when I feel better. Makikita nyo yan. Maybe November, December, no? It will come. But for now, we're starting. Dumating sa point na hindi ako healthy, no? And then we started this business, no? So kailangan ko i-prioritize yung sa limited time ko na 24 hours, kailangan kong i-prioritize yung top priority ko, which is my health and the training system. Okay? The online kasa. Diba? But you, anong main goal mo ngayon? What's your main priority? Is it of course, your job, kasi kailangan mo pa ng panggalaw. But at the same time, you have may oras ka pa, no, to do prospecting now, no, to do share and tell now, to ask them to attend the presentation and then to close them. No, bigyan mo lang ang closing, madali lang yan eh. Walang kinakatakutan sa closing, no, guys? Ang dali lang ng closing. Is it for you or not? Ganun lang. Para sa tingin mo, bro. Ito si Bro si Bro Thor. Bro, open ka pa ba? No? Gusto mo pa ba na ganito? 'Di ba diretso? Sa tingin mo para sa iyo to? Yun yung matanong ko sa kanya sa chat. 'Di ba? Okay, umuo siya agad. 'Di ba? Actually, ang plan nga lang nito gold eh. Pero nung nandun siya sa office, nagulat ako. Ginawa niya ng paraan, guys. Natuwa ako sa kanya doon. So, ganun lang. Pero kung inano ko si Thor na parang actually, si Thor nga sa mga course ko dati, 'di ba? 1K. 'Di ba? Parang nagulat talaga ako sa kanya. Nag-ano siya, nag-diamond siya. So I was so proud of him, no? During that time, sabi ko, galing. 'Di ba? Parang kaya hindi tayo dapat nag-judge, no, sa tao. You just need to do our work. No, seriously. No? Tandaan mo, creating your list, prospecting, sharing and telling, qualifying, closing is work. Hindi pa siya business, guys. Work. Kailangan mo itong trabahuhin. Napakahalaga na ginagawa mo to araw-araw. Kung ginagawa mo yung trabaho mo araw-araw, dapat gawin mo rin to araw-araw. Kasi nandito yung money-making activities. Actually, kung paiksiin natin siya, no, ang tawag dito, prospecting, no, qualifying, close. Ganun lang kadali, no? So next, start with every people on your phone. Kung bahagi sila ng network mo, no, they are part of your life as your closest audience. Minsan, tayo, gumagawa tayo ng setup na online marketing, reaching out cold audiences. Pero ang daming setup niyan, guys. Believe me on my experience. Ang daming kailangang anggulo, kailangang gawin bago makapag-create ng isang offer, funnel, ads, creatives, setups, testings. Malakihan yan, milyon ang sakop niyan. Okay, pang-saturate ng market. Pero, in the end of the day, mag-uumpisa ka pa rin talaga sa network mo. Sayang yung mga tao nasa list mo ng cellphone mo, no? Kilala ka na nila. Okay, even though they will tell you na, oh, ano na naman, bago na naman yan. I know, but I learned my lesson this time from Coach Princess. Sabi niya sa akin, ito na ba talaga? No, kasi magsasayang ka lang ng pera. And I realized to myself, this is really it. I will commit 3 years to 5 years with this business. And so on, no? If I really, kumbaga, itong stage ng life mo na to na ngayon is really committing to this business, hindi ka natatalon-talon. Makikita naman ng tao sa iyo yan. And panindigan mo yon. Okay? Panindigan mo yon. Okay, every single person on your social media. Ilan ang followers mo? Ilan ang naka-follow sa'yo? Okay, for sure the reason why they follow you, nakakitaan ka sila ng value sa'yo. Okay, as of me, maliit lang, no, 7,000 something. Hindi ako sikat na coach or influencer. Pero, yung maliliit na circle of people na nakakakilala sa akin, solid yun. Super fans ko sila. Hindi sila ano lang, random people na 1 million followers, but they are solid. Kagaya nyo, di ba? So, people that follow you, na pinapollow mo din, connected sila sa iyo in any way, no? Make sure madaanan sila ng prospecting list mo. And make sure, guys, na i-note nyo to, ha? Kasi, that at least may isa-isa nyo siya. And I want you guys to act as fast as you can. Tomorrow, prospecting na. Okay? Meron tayong presentation sa Saturday, Sunday. Testimony, di ba? Monday, presentation natin.
So, do your best, no? Tapos nasa office naman yung team natin ng Friday. Dapat tandaan ninyo yung mga event na yan. Okay, Saturday, Sunday, meron tayong testimony night. Monday, presentation night. America yata yun, no? Ay, hindi, team natin, no? Tapos Friday, team naman natin sa office. So, pwedeng pa attendin ng Zoom presentation, Monday. And then, pwedeng pa attendin ng offline presentation sa business. Business presentation sa office, Friday. Okay, use all the list na meron ka sa baul mo dyan. Calling cards, address book, graduation, yearbook. Baka may graduation yearbook ka ba? Ay, si ano to ah? Si Boy ano to ah? Si Boy Hiram Boy Hiram ng pencil. Oh, yung ball pen, no? So, Boy Hiram ng ball pen. Ito yung classmate ko mahilig manghingi ng yellow pad, ayaw magdala. Grabe, ang kuripot nito. No? Hingi lang nang hingi ng one piece na yellow pad. Sabi mo, pag pinrospecting mo siya, uy, kumusta ka na? No? Naalala mo ba nung magkaklase tayo? You have to talk to them in a very natural way. Hindi lang dahil nagpo-prospecting ka. Hingi ka ng hingi ng ano sa akin, yellow pad ah. Panahon na para bayaran mo ko, boy. Boy, hingi. Tapos sabihin mo sa kanya, oh, eto pare, diretsahang salita. May negosyo ako. Ganyan. Okay? So, inaral ko mabuti to, committed ako dito. Ikaw ba, kumusta ka na? Kumusta yung, if you don't mind, kabuhayan? Tinignan ko yung profile mo, may bagong anak ka na naman pala. Ang dami na niyan ah. Ang ganun. Pang-apat na yan ah. O, kumusta naman? Yan. May trabaho ba si Mrs.? Ganon. Pag magpa-prospecting kayo, tingnan nyo muna yung mga social media. No? Anyway, pag-uusapan natin yan. Social media prospecting. Social Selling 101. So after nun, oo nga eh. Parang hinahanap mo lang yung problem nila. Sagot sila, oo nga eh. Ganito, ganyan, ma'am. Eh ikaw, gusto mo pa bang magkaroon ng extra dyan? Kasi pwede kitang isali sa team ko. Yun eh kung gusto mo lang. No? Oo naman, ano ba yan? Oh, sabay pasok sa ano. Sabay pasok sa Zoom presentation. Uy pare, attend ka na. Ito yung link. Ganun lang. Okay, Mare, ito. Send ka na, ito yung link. Open mo lang ang ano mo, isip mo, 'di ba? Sa panahon naman, since pandemic, ito na talaga yung trending eh. Online na talaga business, pare. Ganyan na talaga. No, hindi na natin makakailayan. Lahat ng sabi mo, lahat na nag-take off ng pandemic, makakagaya lang namin. Lahat ng mga may trabaho na pinagmamalaki nila may work sila, so far, hindi naman din talaga naging okay. So, ganun, no? Ganun lang kayo makipag-usap, no? Ka-churchmate mo, common ground, hanap ka ng common ground, hanapin mo yung problema niya. Tapos, pag nahanap mo na yung problema niya, yung dahilan kung bakit niya gagawin yung pagsali sa'yo or pag, let's say, panonood ng presentation mo, saka mo lang send yung link. Mabilis lang, guys. Huwag na masyadong isip-isip, no? Tatagal eh. Bilisan mo. No, bilis, bilis. Kasi pag masyado kang procrastinate, naku po, tatagal ka talaga. Jel, painit pa nga nun sa labat ko, saglit lang, tapos buhos mo dito sa cup ko. Naubusan ng boses eh. Paano lang. Saglit lang na init yan. Sensya na guys ha. So, ayun no. Next no. Get your ultimate memory jogger. Okay. So, kung kilala niyo si Eric Worre, no? Spelling ng pangalan niya, Worre. Ang ganda ng libro niya na GoPro, no? He's a network marketing expert. He's my grand upline with our network marketing business, First International Co. World Ventures. Siya ang nag-train sa amin sa Singapore, no? And karamihan ng mga network naging part ng team ko sa Singapore, walang sa Pilipinas kasi travel siya eh. No, napansin ko na ang konti lang ng mga na ano ko doon. Actually, ilan lang na ako sa Philippines, tatlo lang yata, parang ganon. Kasi sa Philippines, ayun nga, no, yung passport, nagiging ID lang. No, wala pa talagang kakayanang mag-travel to the max. So, ang mga nakuha ko doon, puro mga, ah, ah, actually, mga foreigner. So, pero konti lang din sila. So, na-realize ko in the end na hindi para sa akin yung business na yun. No, kahit ipilit ko, hindi. Kahit gusto ko siya, pero hindi siya pasok sa network of people ko. No, so si Eric Ward napakagaling na trainer niyan, no? Kasama niya si Aseta, no? Personal ang training nila is more on ayan, prospecting, network marketing. Follow niyo sila. Ito yung link, no? At ito yung memory jogger niya. Kung sino yung paano mo gagawin yung prospecting list mo. Okay? So screenshot niyo lang, no? And then next punta na tayo sa next slide.
Ayan. So, alam niyo ba yung tinatawag na second degree of separation? Ito yung kilala ng mga kakilala mo. So, sometimes, ma-experience nyo to na, uy, kakilala mo pala si ganito. So, one time, nasa Singapore ako, ay, sa Malaysia ako, no? Tapos may nakilala akong dalawang Pilipino, no? Magpinsan sila. Tapos nagulat ako, kakilala nila yung asawa ni Coach Hani Labay na. No? Pero ang layo, hindi, as in, first time ko lang sila makakilala, tapos kakilala pala sila ni Coach Hani. So, ang galing, 'di ba? Magkaka-connect. Sometimes masasabi mo, 'di ba? Uy, small world, 'di ba? Naririnig mo yung mga ganyan. So, ayun ano, in-add ko sila as friends. So, part sila ng network ko ngayon, no? Nasa social media. So, yung mga nakaka-exchangean mo na Facebook profile, no, yan. Try to check, no, kung sino pa yung kakilala ng kakilala mo. So, ayun, pwede nyo rin silang presentan. So, hindi ito palaging sa dami ng kakilala mo. Yun yung tandaan nyo. Kasi limited lang talaga ang mga kakilala natin. So, kung tatanungin nyo yung mga top earners sa company natin, no, isa lang yung sasabihin nila sa inyo na hindi naman din talaga marami ang kakilala nila. Okay, so dumami lang din ang network nila kasi dun sa dating network marketing company nila, marami sila nakilala dun, 'di ba, etc. So, next. Ayun, no? Sabi nga dito, limited lang talaga ang mga kilala natin. It's not who you know now, but who you are going to meet and ano ang gagawin mo sa mga tao na yun after that. Okay, dapat laging raise yung awareness natin. Dati nung nagpa-prospecting ako sa local company ko, no, meron akong calling card. Tapos, meron din akong flyers sa Mary Kay, no. Ang ginagawa ko dyan, nag-free facial ako, nag-i-insert ako ng flyers sa ilalim ng kondo. Kami ni Angel nakatayo kami sa ilalim ng LRT sa Vito Cruz, sa labas ng kondo namin. Namimigay ako ng free facial sa mga estudyante ng Lasal, estudyante na nasa condo namin at the same time sa Philippine Women's University. So pupunta sila sa unit namin, free facial ko sila. Tapos may nakalagay dun sa labas ng pintuan na free facial, knock anytime. Parang ganon. Tapos tinetest ko sa mukha nila, kalahati lang ng mukha. So, why raise your awareness? Kasi pag nagsha-shopping tayo, limbawa, namimili tayo sa palengke, tapos nakita mo na yung Ali, magaling siya magtinda. Pwede mo siyang bigyan ng flyers. No? Tapos, pwede niyang i-chat ka o i-text ka o i-scan yung QR code dun sa flyer mo. Tapos, mapupunta siya sa messenger mo. Tapos, dun mo na siya matcha-chat. Okay ba? So, kailangan mataktika ka. Kumbaga, every single day na gumigising ka, dapat ang isip mo is prospecting. Mabilis, no? Laging ganun. At dapat i-divide mo, o sige, magtatrabaho ako ngayon, pero nasa utak ko prospecting. Nag-jogging ako, may nakasalubong ako, naglalakad ng aso, binigyan ko ng calling card ko, flyer. Nag-shopping ako sa SM, magaling na sales, cashier, binigyan ko ng calling card ko, kaya ng flyer. Tapos may waitress ako nakilala, binigyan ko ng tip, sa ilalim ng tip, nilagyan ko ng flyer para kontakin niya ako kung gusto niya matuto ng business. Mga ganong taktika, guys. Wala kang ginawa kundi mag-prospecting. Okay? So, sundan nyo si mga nakilala ko rin si Tanya Alaysa, yung dati niyang husband, si Cesar Rodriguez. Yan. So, follow nyo sila kasi sila yung mga naging mentor namin sa World Ventures. Um, si Mark Aceta, yan, si Eric War, um, sino pa ba? Basta, ibigay ko yung list sa inyo, no? Puro foreigner to, pero ang galing nila sa network marketing, guys. Okay? So, join social groups with common interest. Ang daming gumagawa nito. Nagjo-join ng mga groups sa FB, pero nagkakalat. No? Huwag kayong magkalat, huwag kayong mag-spam. Pag nag-content marketing na tayo, mag-share kayo doon ng mga value. No? Mag-share kayo ng mga pinagdadaanan, storytelling, ng mga kagaya natin. And then, they will see how genuine you are. And then, sila ma-attract. Once na na-attract sila, nagtanong sila, sa kanyo lang sila i-prospect. Okay? In the end of the day, minamagnet mo muna sila. Hindi ka naghahatak agad. Okay? Ibig sabihin ng minamagnet, kusa silang na-attract sa'yo. Hindi yung ikaw yung huhugot sa kanila right on the spot. Kasi anything na hinahabol tumatakbo. Pero anything na kusang lumapit sa'yo, maa-attract mo mapupul mo pa. Tandaan nyo yun ah. Paspasan lang natin guys kasi medyo naubos yung boses ko. Okay, join groups in your community. So example, churches, choir, barangay, basketball liga, workplace, di ba? Gawin nito.
keep on growing your list. Okay, attend ka ng in-person events. Kaya ang dami ring uma-attend ng mga masterminds, no? Conventions, events. Halimbawa, event ni sino ba 'to, si Bo Sanchez, 'no? Event nila Fibo Lim, 'no? Actually, gusto lang din nilang, aside sa learning and everything, yung ma-feature ka dun sa vlog nila, tapos makimarites ka dun, anong trending, tas at the same time mag-grow yung network and circle of friends mo, yung mga gano'n, 'no? Kasi your network is your net worth nga, 'di ba? So, search for influencers in your community. So, ako, nakikipag-collab ako sa mga coaches, no? So, minsan, sablay, no? Actually, kailan lang nakipag-collab ako sa kilalang network marketer na, ano, di ba? Pero, grabe, no? Dun, pag nakita mo lang, the moment you will know, a company or the truth and reality is when you're inside. Yun na na-realize ko talaga. Hindi lahat na nakikita nyo sa social media talaga totoo. No? So, the moment na makapasok ka sa community nila, sa circle nila, at yung makaharap mo yung upline mo ng nakikita mo na yung strategy niya, yung approach niya, yung personality niya, pushy ba siya, mademand ba siya, magbibigay siya pero may hini-expect siyang kapalit. Tapos yung mga ganun, yan ang hindi ko nagugustuhan minsan sa industry natin, sa totoo lang. Pero the only way, no, na malaman mo yan is to really join the community, no? So, keep on finding, no, a community and connect with those people. Keep on giving value. Pero pag hindi mo sila kinakitaan ng value at taliwas sa prinsipyo mo at sa pagkatao mo at saka sa mission and goal mo at gusto mo ma-achieve sa buhay, yung goal nila, kalas, no? Even if with me, no? Even if, for example, ako, one day, hindi na align itong ginagawa natin sa goal mo, just politely tell me, Coach Princess, medyo hindi na po to align sa personal growth ko, sa development ko, yung company, hindi ko na rin siya gustong gawin, itong business na to, it's okay. No, that's fine. No, tandaan nyo, no, me as a leader, my only job, no, work as of now is to really share to you the best that I know, no, as of the moment. Itong time na to, ito yung gagawin natin. But in the future time, adulting, no, we will mature, we will discover new things, it's okay. No? Basta ang focus natin ngayon. Okay? So, yun, no? Volunteer to these influencers. Okay, kayo na mga members natin, FB Ads expert ka, closer ka, share your experiences. There's always good thing about sharing your knowledge, no? As much as possible, minsan nga, sabi nga nila, it's better to share your knowledge for free and then learn from there. And then from there, no, magkakaroon ka ng collaboration and access sa akin and then what I know and what I learned, maibibigay ko rin sa'yo, mapapa-access ko rin sa'yo. 'Di ba? So, give and share lang tayo, give and take lang tayo. So, maraming mga nagbo-volunteer na mga video editor, social media marketing experts, ad expert for free sa mga influencer. Bakit? They want to be part of the circle. And for sure, marami rin sila makukuha saka matitake, no? After giving. In exchange, di ba? So next, no, find new hobbies. When I get back to Africa, no, ang dami kong hobbies na gustong gawin. May music school doon, no, may Zumba community, ang gagaling sumayaw ng mga African. May community ng gym, yoga, no, so ang dami kong gustong gawin. Itutuloy ko yung pag-aaral ko ng French language kasi another French, ano to na colonize ng bansa, no, kagaya ng Laos, kung saan galing ako dati, sa Cambodia, Vietnam. So, ang daming pwedeng gawing activities. And from that circle of friends, mga foreigner, ano na yan? Kalat sila, no? So, available tayo sa 67 countries and counting. So, finding a new hobby, dadami yung network mo. So, dito sa Philippines, you can do the same thing. Attend mastermind, attend events, no? Join kayo ng mga community na hilig nyo, no? Ako, nahihilig ako ngayon sa low carb diet and keto. Sinisimulan ko pa lang siyang i-incorporate. Mga 2 weeks na ako naglo-low carb diet. Pero hindi pa ako pwede sa keto diet. So, wala kang, healthy ang abdo ko, yun nga lang merong naka-stock, no? Pero kaya nga gusto ko siyang i-save. So, the reason why I really want to save my gallbladder is because gusto ko mag-keto diet in future time. And then, at the same time, ayoko mawala ng pyesa, no? I believe na the gallbladder is the most humiliated and
under undermined, tawag dito, part of the organ. Pero maraming nagsasabi pwede ko mag-function nang wala yun. Hindi totoo yun. Kaya nandyan yan. Nilikaya ng Diyos, may purpose yan. So, ayun, no. Um, Uma-attend ako ng mga community tungkol sa gallbladder. Meron akong group na mga doktor na naturopath na nagto-talk about, gallbladder, no, liver, no. Ayan kasi mga tama ko ngayon eh. So, ayun guys, no? At join kayo, no? Keep on growing, keep on learning. Keep on joining communities. Kung magagawa niyo magkaroon ng 2 people a day to add on your list, that's 730 people a year on your list. Pero how much more no kung 5, 10? Okay, para sa akin ang goal ko kasi a day is 10, no? And then at least 50% ang closing rate ko. 5 doon maklose ko. Good. That's good enough. Pero kailangan natin taasan yung ano natin, yung rate natin kung gusto natin pukpukin talaga yung ano. Okay? Yung ano. Saka ayoko na rin magsayang ng boses ngayon pag nagpo-prospecting ako. Sasayangin ko yung boses ko sa training. Pero sa prospecting, hindi. Andyan yung presentation, alam mo yung product, done. Yes or no. Diba? Bilisan nyo. Dapat ganun yung mindset nyo. Okay? Bring value to your list. Kagaya ngayon, kayo, you're part of my list, no? Kung hindi, kung, let's say, ako, no, sa email list ko, telephone, cellphone, meron akong sulat kamay na list, no, na siguro mga kalahating inches ang kapal, no, dadaanan ko ulit yon. Ang problem ko lang, hindi ako makakatawag sa habang nasa Zambia ako, kasi mobile phone eh. Hindi ko na alam kung nasa Facebook sila. So, dapat magawa ko rin tong prospecting na to pag gumaling na ako. Pag kaya ko nang mag-call ng Anli. Ano, no, hindi ako madaling mapagod. So, siguro by November. Pero ngayon, itatawid ko muna yung training natin. Meron akong goal na matapos this October. Pati yung content ng offer natin, pati yung setup ng funnels and everything, no? Mga affiliate link, etc. So, ang dami pa talaga. But we're rooting on our plan, no? So, I hope na kayo din gawin ninyo yung prospecting para naman ma-hit natin yung goal natin, no? Bago matapos ang taon. Okay? Whether it's Europe trip, Malaysia trip, 'di ba? Gawin natin siya, guys. So, so far, did you learn a lot? Did you learn a lot sa prospecting? Yes, diyan dumami ang new friends ko. IG, now to appreciate. Mag-join lalo sa mga community. Yes. Sabi ni Sis Rachel, yes, coach, madami po. Puro sa simula. Okay, yes, coach. Sabi ni Tor. Okay, that's it for tonight, guys. So, do you promise that starting tonight, kung may energy ka pa dyan, no? Are you going to start doing your prospecting? And promise me na papanoorin mo to recording na to, mabilis lang naman to. Iti-take down note mo ulit kung saan mo huhugutin yung mga prospect list mo. And then magi start ka na mag-do ng prospecting mo at least 10 people every single day. Who will commit to that? Sige nga, hintayin ko yung sagot nyo. Habang kumukuha ng salabat. Nakakulo ba? Okay, sabi ni Sis Rachel, sabi ni Bro Thor, yes, coach. Okay, thank you so much, guys. Remember, no, the speed of the leader is the speed of the team. Totoo yon. But I am doing my best to be as fast as I can despite of my health condition. Pero sa inyo, no, you're healthy now. You're 100% healthy now, no? Nothing should stop you. Okay? And if you have dreams, if you have goals, ako, hinahabol ko yung panahon at oras. Si mama ko ilang taon na? 62. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya makakasama. Andiyan siya, lagi siya naglilinis ng bahay. Dami niyang ginagawa. 'Di ba? Gusto ko, pinapakuha ko na siya ng passport, no? Inaasikaso namin yung lahat ng documents niya. Kasi gusto ko siya, yung mga kapatid ko okay na eh. Na-travel ko na yan sa Southeast Asia. No? Ikot-ikot kami sa ibang bansa. 'Di ba? Pero mama ko hindi ko pa naiikot. Ang pangako ko sa kanya, saan ba yung ano ko sa ma? Petra, Jordan, Israel. Kaso may gera doon. 'Di ba? So, ang gagawin natin, no, what I mean is that, um, you'll never know eh. No? Kung kailan hanggang kailan nyo kasama yung magulang nyo, yung mga kapatid nyo. 'Di ba? So, mag-create na tayo ng memories. Pero ang tanong, kailan mo gusto?
No, kailan mo gustong paspasan yan? Kailan mo gustong, sad to say, ayoko sabihin to, pag wala na sila. 'Di ba? Sayang yung mga oras eh. Alam niyo yung natutunan ko sa papa ko, back in 2017, kaya sobrang sakit sana wala yung papa ko. Kasi sana mas pinaspasan ko nun bago siya mawala. Sana pala, mas binilisan ko maging online marketer, maging coach. Sana pala mas binilisan ko yung prospecting ko. Kung kaya ko ng 10, 30, sana pala ginawa ko yung 100 in a day. Para man lang sana nakahabol. 'Di ba? Pero hindi eh. Iba yung journey ko. Ang journey ko ngayon is to tell and inspire you na paspasan mo. Wala tayong pakialam kung mag-no sila. Wala tayong pakialam kung ano, 'di ba? Even if they say yes. Ang mahalaga na share and tell mo. Yun lang, paspas. 'Di ba? Lagay mo sa utak mo, Team Paspas. Kami ang Team Paspas, no? Ayan. So, that may inspire kayo din, guys. Kasi, ako, may hindi ko na ikakaila sa inyo. May kapatid akong medyo, sa drugs, no? Addicted sa drugs. Pag di ko pinaspasan to, marami akong pangarap para sa kanya. No? Ginawa naman namin yung best namin lahat. Binila namin siya sarili niyang bahay. At the same time, sinusuportahan namin siya sa mga anak niya and everything. Sa abot na makakaya namin. Ako bilang ate. 'Di ba? Pero may gusto pa akong gawin sa kanya. Gusto ko hangga't kaya ko pang i-save yung buhay niya, yung addiction niya sa drugs, kailangan paspasan ko. Kasi baka mas ma-inspire siya kapag nadala ko siya sa Europe. Nakita niya ang ganda pala ng mundo. Tangina, bakit ako nag-a-addict? Sorry sa word pero ganun, 'di ba? Yun yung totoo eh. 'Di ba? Ang ganda pala ng mundo. Shit, 'di ba? Dahil pala hindi na ako nag-adik-adik dito. Kasi actually, iinis ako sa fact na sa totoo lang, sa Pilipinas ngayon, sa isang pamilya may isang adik. 'Di ba? Ganda pumunta sa ibang bansa, sa Venetor. Nakakalungkot yun, guys. Pero dapat, sa isang pamilya may isang milyonaryo. Solve ang problema. Bakit? Araw-araw ang gastos eh. Alam niyo ba, dito sa bahay namin, ate, kuryente, ito na. Ate, bayad sa bahay, ito na. Diba? No, ate, gastos dun sa kabila. Ito na. Ate, mga aso. Ang dami namin aso na hybrid. Kailangan injeksyonan na. Kailangan bakunahan. Ang daming gastusin sa bahay, guys. Pag hindi, walang pumapasok sa atin, hindi tayo nagpo-push through. Dito, wala pa tayo masyadong income. Nagsisimula pa lang tayo. Pero, kaya mas lalo natin dapat paspasan. 'Di ba? Kasi, mahalaga yan. Etong knowledge na to, pag hindi nyo to tinake down notes, mula umpisa kanina, kung saan nyo hugutin yung prospect nyo, bali wala to. Bukas nga. Hindi mo nagawa yung, hindi ko nagawa yung goal ko, hindi mo rin na-hit yung goal mo. So, dapat balikan mo tong video na to, sulat mo kung saan mo huhugutin yung prospecting list mo, tapos, i-implement mo na agad, no? Ayun, nakolekta mo na yung prospecting list mo, isang folder yan. Tapos, ginagawa mo siya everyday. At least, 10 people a day nakakausap mo. Mapadala mo sa online presentation, mapadala mo sa offline presentation. For the meantime, mano-mano marketing. Mag-ask ka, do you have health issues? Do you have beauty problems? Confidence problems? Our product can help you. Do you need money? Our product can help you. Simple lang, either bigyan kita ng free scan, no? Everything, check up, attend ka sa office, or mas gusto mo na sa bahay, attend ka ng business presentation. Dalawa lang yun, no? Pag napapasok mo na, join mo sa group community, attend ng follow up mo, pasok ka na bro. 'Di ba? It's now or never. Para mga ganun. Dapat yung mga anuhan nyo, yung mga bitawan nyo sa salita, hindi yung mga typical na networker. Uy, pasok ka na. Start na yung presentation. Ayun. Pwede ka magturo, coach, paano sa TikTok. Pwede coach ng mga templates na guide namin sa organic. Okay, TikTok marketing, no? Simple lang. Ginagamit kong tawag dito, formula is PASA method. PASA. PASA method is saka AIDA. Okay, PASA method stands for problem, agitate the problem, and then solution, and then action. Ito yung effective sa TikTok. So, halimbawa problem, problem, no? Kulang ba palagi ang income mo? Well, no, kapag hindi mo nahanapan ng solusyon yan, agitate, mas palalain mo yung problema. Maaring wala na yung mga mahal mo sa buhay, no? At hindi mo na nagawang matupad yung mga income goals mo dahil sa
araw-araw na pangangailangan mo pa lang kulang na. Paano kung mataas ang pangarap mo para sa nanay mo, sa mga kapatid mo, no? Hindi pwedeng palaging wala kang income dahil darating ang panahon na kung nauupod ka, 'di ba? Mas mauupod sila. Darating ang panahon na baka wala na sila, tapos saka mo palang marirealize na kailangan mo palang increase ang income mo. So problem, agitate the problem. Solution, alam mo ba na may solusyon? You just need to open your mind para magawa mong magkaroon ng additional income. Well, hindi na to gasgas tong mga ganitong ah add your income stream. Naalala mo ba during the pandemic, 'di ba? Ang mga taong nag-survive lang ng mga panahon na yon ay yung mga taong gumagawa ng ganitong klaseng negosyo ng online lang at nasa bahay lang sila. At kung gusto mong matutunan yan, sabay action. No? Sinabi mo na yung solusyon eh. Sabay action. At kung gusto mo matutunan yan, simply comment me below. Dahil kung ikaw ang tao na yon, ikaw din yung taong willing kong tulungan. Again, comment me below para sa more information. Ganun siya. So, problem, agitate the problem, solution, action. O kaya naman, product base, no? Ayun, business opportunity yon, money making. Kung product, let's say problem. Uy, Beshi, may acne ka pa rin ba hanggang ngayon? Naiintindihan kita kasi dati akong ganyan. Agitate the problem. Grabe, ang hirap na may acne, no? Let's say, nakita mo si crush, tapos hindi ka man lang makaharap ng confident ka. Alam mo ba, may solusyon para dyan? Eto, sabi niya, etong cream na to, ang talagang nakapagpabago ng glow ko, let's say, at ng confidence ko. Kaya take action na. All you have to do is to inquire about this product at sasagutin ko lahat ng tanong mo. Comment mine. Parang ganun. Comment mine now para sa more information. O yung mga ganun. Di ba? Parang ads lang. So, PASA method. Sabi ko sa'yo, madali na lang kapag nagkaroon na tayo ng product eh. Kasi, likas na kung ano magaling sa ad creatives. Ang problem ko, rich, no? Problem ko, marami tayo. Ayan, kaya si Tor naman, yan, sila Eric. Sila na makakatulong sa atin para sa ads, no? Kasi pag pinagsugpong-sugpong ang kapangyarihan natin, parang Power Ranger yan. Diba? Magaan yan. O kaya naman, AIDA. Okay. Attention, interest, ano ba yung D? Action kasi din yung D eh. Attention, interest, desire. Attention, interest, desire, action. Type ko na rin dito ah. Attention, interest. Marami pang formula, guys. 200 plus to. Alam niyo ba, nasa course ko to. Pinagtiyagaan ko tong isa-isahin. Mga content marketing video. 'Di ba? 202. Attention grabbing headlines. Sa social media prospecting. Attention, interest, desire, action. Si Aida. Wow, gusto matutunan yan, coach. Oo, 200 to yun. Hindi kayo mauubusan. Siguro ang gagawin natin doon, isang video, isang araw, kung paspasan na rin lang pinag-uusapan natin dito. Kasi kung hindi makukuha ng iba, ayun, may 6,000. Wow, pengi naman yan. Ayun na maganda, bro. Dahil part ka ng network ko, yung 6K followers mo, magiging part din ng network ko. O, di ba? Yun ang maganda sa network marketing. Okay, attention, interest, desire, action. Attention. Kunin mo, i-grab mo yung attention nila. Napakahalaga ng hook, no, ng headline. Uy, hindi mo ba afford ang general check-up? Attention yon. Well, no, interesado ka bang magkaroon ng libreng check-up, no, sa darating kasi na October, let's see, 18 na ba ngayon? October 25, Friday. No, libre ang check-up. It is a BT scan para siyang AI technology na malalaman niya na kung ano lahat ng problema mo sa katawan. At nakakatuwa no, para lang itong Bluetooth na iscan niya from Japan Technology. And it's a mission of the owner, the billionaire owner, na matulungan yung mga taong may hirap na walang kakayanan na magpa-check up. No, pero willing ano yung ano nila. Kung interested ka dyan at may desire ka na malaman kung anong current status ng health mo ngayon, all you have to do is to comment me down below or click mo lang yung button dyan sa baba
para ma-book ka namin sa reservation ng free check-up mo. Remember, hanggang 15 katao lang ang pwede namin i-scan araw-araw. Paunahan na lang po ito and see you inside. Oh, ganun. Action, interest, desire. Action, interest, attention, interest, desire, action. Okay ba? Oh, parang nasalang ako ng dun. On the spot. Okay. Kahit video mo nga lang, coach eh. Oo, di ba? So, yun, no? Siyempre, gogora-gora na tayo dyan. Eh, ngayon mukha akong losyang eh. Parang dito sa bahay, pagod, di ba? Saving my energy. Pero, siyempre, pag nagti-TikTok marketing na tayo, Instagram, eh, siyempre, ano na tayo dyan, get up na tayo ng konti. Eh, sa ngayon kasi, ang focus natin training. Okay ba? So, marami ba natutunan, guys? Will you commit, no, to start prospecting na tomorrow? Sisingit na rin natin social media marketing mga susunod na araw. Okay, and hopefully, ano na ba ngayon? Friday? Ano ng date ngayon? 18 ba ngayon, guys? Wait, check ko lang 18. Hopefully, makaya natin, no? Kasi critical yung time na to. Day 1 ko ngayon ng flashing, ng gallstone ko. So, sa 30, 31, babalik ako kay Doc. Yan din yung panahon na sisikapin ko na magawa yung natin, online marketing plan natin. 'Di ba? Yung product offer mismo, which is duguan yun, no? Pero, ang pagfa-flash na gagawin sa akin, November 1, 2, 3, and 4. So, ipag-pray nyo ako sa mga araw na yan, guys, na ma-survive ko tong mga critical 2 to 3 weeks na to. Dahil ito yung, pinaka, na ayoko talaga kasi magpa-opera. So, dadaanan natin tong process. And then at the same time, na na to document ko yung power ng product natin kasi kahit mga doktor nagtataka bakit hindi namamaga yung abdo ko, no? Ah, hindi ko actually, no, I told them about this, no, na I have this, no. And then nakakatuwa lang, no, kasi talagang nagbe-benefit ako dun sa product natin. Wala akong ginawa kundi mag-warm water sa labat, no, Himalayan salt, tapos pahid-pahid, warm water sa labat, Himalayan salt, saba-saba. Pinapakain na lang din, Dok, eh. Napurga ako sa saba. Anyway, 6 na saba ba naman everyday. So anyway, I'm just sharing you my story. Mag-i-start na rin tayo ng Pinay Boss Diary. I think Pinay Boss Diary is fine. Kasi pwede rin mo yung diary ng Pinay Boss. School, no? Pero magsisimula na tayong i-edit yung page. And then, kaya pa ng energy ko na mag-content marketing during the day. I will really do my best. Okay, that's it for now. Thank you for praying for me, guys. Salamat, no. Yes, Doc Melchor is also a pastor, so that's really really good. Yes po, we are praying for you. Salamat, guys. Thank you, thank you. Have a great day and I love you so much, guys, no. Sana tong lesson na inaaral natin, no, hindi lang sa utak, no, sa puso din. So, kung magko-commit kayo, gawin na. So, I will be really, really very happy kung makita ko na dumadami yung group natin, no? When you start, walang hiya-hiya sa prospecting. Pag nahiya ka, talo ka, no? So, lagi mo isipin yung pangarap mo, yung goal mo. Kasi yung mga tao na yan, dadaan lang yan sa'yo. Pero hindi sila makakatulong, no? Tuturo ko, coach, paano nila marami follow. Paano nila marami. Ano po, bro? Excited na ako, coach, magsimula sa TikTok. Tuturo ko, coach, paano nila maparami follower. Yes, bro. Oo. Ako kulang ako sa exposure eh. Ayan. Very good, very good. Sige, share mo yan, bro. Okay lang ba? Share mo bukas. Ikaw naman mag-present. Kaya ba? Para medyo rest ako ng voice bukas. Kaya bukas, bro. Kahit simpleng slide presentation lang. Kasi ako ginagawa ko lang talaga actually yung slide ko. 8:00 hanggang 9:00. Tapos alas 9 coaching na. Kasi during the day, I'm so busy. Like, I need to do my grocery. Mahina signal. Okay lang bro. So siguro next time, no, kapag medyo maganda yung area mo. Okay, that's it for today. Have a great day, guys. Thank you so much for attending. See you again. We'll try our best, no, every day. Okay, pero pag medyo weak ako, medyo i-ano natin. Magsasabi na lang ako sa inyo. Alright, guys. Good night. We love you all. Bye-bye.